Walang sari-sari store dito sa South Africa kung saan kami nakatira, kaya every 2 weeks kami nag-grocery na mag-asawa. Good morning from South Africa. I'm Vivian Casey. I'm from the Philippines and currently living here in South Africa. If you don't have any idea about South Africa and you want to know more, please subscribe on my YouTube channel and as well to my Facebook page, Vivian Casey. So, ang una namin pinuntahan ay itong Yatchang or ito ay isang Chinese store dito malapit sa amin. Siguro mga 10 minutes lang ito ang layo. Walang Filipino store dito sa South Africa, kaya pag nagkikrave ako ng Filipino food, pumupunta ako ay sa mga Asian store. Meron dito sa amin na 10 minutes lang ang layo at merong isa sa Chinatown sa Johannesburg which is isang oras, kaya madalas ako ay dito. At ang mga products nila ay almost similar sa mga product natin sa Pilipinas, katulad ng lumpia, wrapper, so makakapaglumpia ako. And then dito rin lang kayo makakakuha ng mga isda na katulad ng pompano, redfish at saka salmon, dahil sa regular supermarket dito ay walang ganong isda. Sa mga gulay naman, dito talaga ako namimili kasi yung mga gulay na meron sa atin sa Pilipinas ay minsan wala talaga o madalas ay wala talaga sa mga regular supermarket, katulad na ang labanos, talong, ampalaya, patola, upo, sitaw, meron sila dito. So kaya dito talaga ako namimili ng mga gulay, especially pag gusto ko magsinigang. So meron din sila ditong kangkong. So ayan, kaso lang medyo mahal dito ng konti. Kasi nga katulad ng luya, halos nasa 60 pesos isang peraso. Ayan, kumuha nga ako dito ng kangkong dahil bala ko magsigang at kumuha talaga ako ng isda na pompano at salmon na pansigang. At dito meron din mga Nor pero from Thailand ito. And meron din sila dito mga bagoong, pangsigang, at saka kung ano-ano pang products ng from China, from Thailand, and from Korea, which is malapit sa product natin katulad nitong Nor chicken, pero galing siya sa Thailand. So, at least kahawig siya ng ating mga ingredients kasi dito yung Nor nila ay hindi ganun kalasa kaysa doon sa atin. And marami pa silang products dito. May itlog na maalat, may chili garlic oil, may oyster sauce, at saka mayroong mga noodles and same sa mga bigas. So ito na nga, natapos na kami, nagbayad na kami dito dahil konti lang naman yung kailangan ko. Pagkatapos nito, lumabas na rin kami dahil pupunta rin kami sa isa pang grocery dito sa South Africa. Bali 3 yung grocery na pinupunta namin dahil yung mga Asian food ay dito kami namimili, pero meron din kaming bibilhin doon sa ibang grocery. At bago nga kami makarating doon sa isang grocery ay natananawan namin itong Best Before na bagong bukas. So sabi ko, i-check natin para makita natin yung prices. At oo nga, medyo mas mababa siya ng mga 6 to 10 rand na presyo. Kung sa pera natin siguro mga 20 pesos, malaki na yun kapag naipon. So pagka gusto talaga namin makasave, siguro dito na lang kami mamimili ng iba namin kailangan. Kumuha rin nga kami dito ng Coke dahil may bisita kami. So nagkuha na kami ng drinks and ayan, naglibot-libot kami dito at nagtingin-tingin talaga ako. Sabi ko nga, parang gusto ko na rin lang mamili ng mga pasalubong. Pag uuwi ako ng Pilipinas ay dito na rin ako mamili dahil medyo mas mababa ng konti yung price niya kaysa dun sa regular na price from supermarket na napupuntahan namin. So ito yung first time namin na makita itong Best Before na market na ito at mukhang mag-i-enjoy ako at marami rin akong nakuhang products. At ito nga ito ay may binayaran agad kami dito na wala sa plano yan, pero dito na rin kami nakabili. At pagkabayad namin dyan, pumunta na rin kami doon sa isa pang grocery na ang tawag naman ay Pick and Pay. Siguro mga 10 minutes din ang layo nito. Dito naman ito malaki talaga. Mayroon mga damit, appliances, meat. Kompleto talaga itong Pick and Pay na ito. So nagtingin kami dito ng chicken dahil magbabalak nga kami mag-braai. At yung braai dito ay parang cultural thing yun dito. So sa atin ito kung ihaw-ihaw, pagsusugba. Kumbaga, so magmamarinate ako ng chicken and beef. So ayan, naglilibot kami at may mga kailangan pa nga kaming bilhin. Yung asawa ko ang kumuha ng mga karne dahil hindi ko masyadong kabisado ang mga karne dito. So pagka sa karne ay siya talaga ang namimili dahil gusto, may certain cuts siya na gusto doon sa mga beef or kaya ay sa chicken. So ako naman, ito lang, tagatulak. Yun lang for today. Thank you for watching. Bye!